Welcome sa ating pagtatalakay ngayon. Tara, simulan agad natin. Bago tayo lumusong sa mismong paksa, gusto kong ipikit nyo muna sandali yung mga mata nyo. I-imagine nyo yung dambana ng kagitingan sa Mount Samat, nakatayo ng napakatikas, tapos sa background unti-unting lumulubog ang araw, nag-iiwan ng malalim at mapulang kulay sa buong kalangitan. Yung silhouette na yun laban sa nagliliyab na langit. Grabe, bigat sa pakiramdam, no? Nagdadala agad ng matinding sense of reflection at sakripisyo. Ang probinsyang Batangas na sobrang pamilyar na sa atin dahil sa history, may kwento pa pala na mas malalim pa sa mga sikat na labanan na nangyari doon. Okay, let's dive into this. Naisip niyo na ba kung bakit Bataan ang tawag sa tangway o peninsula na nagbabantay sa mismong bukana ng Manila Bay? Kasi 'di ba, kapag naririnig natin yung salitang 'yan, automatic na pumapasok sa isip natin, kagitingan, digmaan, walang katulad na sakripisyo. It's a name that literally echoes around the world dahil sa World War II. Pero, get this, bago pa man dumating yung taong 1942, ang pangalang ito ay may napaka-personal, napakapayapa at napakagandang pinangmulan na direktang nakaugnay sa mga unang taong tumira rito. Unang bahagi, mga ugat sa sariling bayan. Para mahanap yung tunay na ugat ng pangalan, kailangan nating bumalik sa panahong wala pang mga Kastila. Wala pang mga formal na mapa ang Pilipinas. Silipin natin yung mga salitang ginamit ng mga unang Tagalog at Kapampangan na nanirahan sa rehiyon. Dito papasok yung pinakasikat na teorya. Ang salitang Bataan daw ay nanggaling sa salitang Vatan o Watan. Ayon sa history, may sinaunang Austronesian roots ito at may halong Arabic influence na umabot sa mga lokal na dialekto natin. Ang ibig sabihin ng Vatan, sariling bayan o lupang tinubuan. Isipin niyo yung bigat ng meaning na yun. Para sa mga unang settler natin, mga taong naglayag at nagtayo ng komunidad sa dalampasigan, it simply meant ang lugar kung saan tayo nabibilang. Ito talaga yung tahanan nila. Ikalawang bahagi, lugar ng mga bata. Ngayon, let's move on at tingnan kung paano pa nabuo ang kwentong ito. Kasi bukod sa ideya ng pagiging lupang tinubuan, may isa pang interpretasyon na siguradong tatago sa puso nyo. May mga naniniwala na ang pangalan daw ay galing sa salitang Bataan. Gusto kong i-picture nyo sa isip nyo ang isang napakapayapang sinaunang barangay. Imagine, mga bata na masayang naglalaro sa ilalim ng araw, tumatakbo sa dalampasigan, walang inaalalang gulo bago pa man may sumakop sa atin. Ang ganda lang isipin na yung lugar na eventually makikilala dahil sa napakadugong digmaan, orihinal pa lang ipinangalan sa inosenteng tawanan ng mga paslit. So ano nga ba ang ibig sabihin nito para sa atin? Ang galing lang paghambingin nitong dalawang teorya. Sa isang banda, nandyan yung Bataan na sumisimbolo sa matinding pag-aari at pagmamahal sa lupang sinilangan. Like, seryosong deklarasyon ng pagiging tahanan. Sa kabilang banda naman, nandyan yung Bataan na nakafocus sa buhay, pag-asa at kinabukasan na bitbit ng mga kabataan. Kahit alin man sa dalawang ito ang totoong pinagmulan, the point stands. Pareho silang nakaugat sa pagmamahal, kapayapaan at komunidad. Ikatlong bahagi, pagsilang ng isang lalawigan. Siyempre, umiikot ang kasaysayan. Mula sa mga sinaunang etimolohiya at kwento, let's fast forward sa formal at nakasulat na record natin. Para bang character coming of age yung probinsya. Formal na naging lalawigan ng Bataan noong January 11, 1754. Pinangunahan nito ni Gobernador General Pedro Manuel de Arandia Santisteban. Para mabuo to, kinailangan nilang kunin at ihiwalay ang ilang teritoryo mula sa Pampanga at Cavite. At hindi nila ito ginawa for fun, ha? May napakalinaw na strategic purpose kung bakit nila ito binuo bilang isang official na unit. Ang main goal pala nila sa pagtatatag na ito ay para gumawa ng mas matibay na depensa na magbabantay sa pagpasok sa Manhattan. Wait, Manhattan? Actually, scratch that, na mali yata ako ng basa. Siyempre, Manila Bay ang ibig kong sabihin. Gusto ko lang i-check kung gising pa kayong lahat eh. Pero seryoso, binigyan ng Bataan ng napakahalagang misyon, ang maging prime defender ng Manila Bay laban sa anumang banta mula sa karagatan. Ikaapat na bahagi, ang pandaigdigang simbolo. So, the crucial point is, dito na mag-iiba yung kapalaran ng lugar. Mula sa pagiging mapayapang, tirahan at opisyal na tagapagbantay noong Spanish era, biglan haharap ang Bataan sa isang pangyayari na yayanig sa buong mundo. Nagsimula tayo sa pre-colonial era, yung Vatan o Bataan. Mga salitang ibig sabihin tahanan at kabataan. Tapos January 1754, naging opisyal na lalawigan. Fast forward sa 1942. World War II.
Dito naging The Last Stand ang Bataan. Sa puntong ito, yung pangalan nila, it stopped being just a word for home. Naging global symbol ito ng absolute, unyielding courage at yung determinasyon ng tao na mabuhay laban sa lahat ng pagsubok. May isang napakalakas na linya mula sa ating source material na nagbabalot sa lahat ng ito. Sabi niya, mula sa sinaunang Batan hanggang sa maging Sanctuary of Valaria, ang pangalang Bataan ay nagsisilbing paalala na ang ating tahanan ay ang mga bagay na handa nating ipagtanggol. Grabe yun, napakabigat. Pinapakita nito yung matinding contrast sa pagitan ng mapayapang tahanang itinayo ng mga unang settler at sa kung ano ang naging kapalaran at kinailangang tiisin ng lupang ito. Ang tahanan pala, hindi lang yan basta nakatayo. Literally, it's something you defend. Para irapap ang ating pagtalakay ngayon, iwan ko sa inyo ang tanong na ito. Ang Bataan ay pangalan para sa kabataan o pangalan para sa sariling bayan? Para sa akin, baka both. Isang sariling bayan na matapang na ipinagtanggol para sa kinabukasan ng mga kabataan. Kayo ano sa tingin nyo? Sana itong deep dive natin ay nagbigay sa inyo ng bagong appreciation sa tila simpleng pangalan ng probinsyang ito. Napakarami pang nakatagong kwento sa ating kasaysayan, kaya huwag kalimutang sumubaybay para sa mas marami pang makabuluhan at masayang kwentuhan tungkol sa history natin. Hanggang sa muli! Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-on ang notification bell para sa iba pang alamat at kwentong bayan. I-share mo rin ito para mas marami pang Pilipino ang makaalala ng kagandahan ng ating mga kwento.